At maramdaman mo sana ang pag-ibig sa iyo, di sasayangin ang pag-ibig na inatay mo. At handa ko pong baguhin ang lahat-lahat sa akin. Be, mahalin mo lang ako, yun lang ang tanging kong hiling. Nga palang prutas, labas mo na rin. Yung binili niyo po, sir? Ubus na ba yung ninakaw ko? Kasi mas matamis yun eh. Kung ubus na, sige, kahit yung binili ko na lang. Sige, pakikuha mo na, please. Yung pamangkin ko, tulog pa ba? Sabihin mo, kakain na. Gigisingin ko pa ba, sir? Wag na. Pakakainin natin ng tulog. Ha? Tignan natin kung makakanguya siya. Pambihira kasi. Nakita ba ko ng oras ng dumating? Alas 4 na madaling araw. Gumimik kasi kasama ng barkada. Nakita niyo po, sir? Ay, hindi. Gawa-gawa ko lang yon, katang-isip lang. May hindi ka gumawa ng storya, may hindi ka gumawa ng chismis. Mamaya nga, lalabas ako doon. Sabi ko sa mga kapitbahay, yung kasambahay ko, ay tinanggal ko na kasi atribida eh. Kayo naman talaga, sir. Masyadong mapagbiro. Ay, nako, eto ang mas nakakatawang joke. Dahil sa bilis ng pick-up mo at galing mong magsilbi, tataasan ko ang sweldo mo at ikaw na ang magiging amo. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, no? Alam niyo ba kung bakit agila ang nakalagay sa 1,000 pesos? Kasi maliban sa mahirap silang makita, ang hirap din nilang alagaan at hawakan. Dadapo lang sa kamay mo sandali, tapos lilipad ka agad. Kaya nananawagan po ako sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sana palitan nyo na lang po ang agila sa 1,000 pesos. Parang hindi kami close. Palitan nyo na lang po ng pagong para matagal mawala. Dapat kung sino yung nagyayang uminom, siya yung gumastos lahat. Hindi yung minsan kung sino pa yung nagyaya, siya pa yung walang ambag. Nadali ako niyan, maraming bisis na. Yayain ka lang na nahihimik ka sa tabi, tapos yayain kang uminom. Walang hiya yan. Utangin lang rin pala tapos pangalan mo pang gagamitin. Ayon sa pag-aaral, masarap daw uminom ng libre. Masarap din kumain ng pulutan ng libre. Ayon sa pag-aaral, at sino ba yung nag-aral na yun? Huwag kayong maniniwala doon sa nag-aaral na yun. Buraot yun. Naniwala naman kayo, in-apply nyo naman sa sarili nyo. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Shoutout po sa mga OFW dyan. Para sa inyo to. Hindi porkit nasa ibang bansa, sa karangyaan nagpapakasasa. Sila yung mga taong gumagawa ng paraan upang ang pamilya ay maging masaya. Kahit sa solusyong ikalulungkot pa nila. Pinagsisilbihan ang iba para sa kamag-anak ay may maipadala. Tinitiis ang masasakit na salita para sila ay kumita. Para sa kanilang mga pamilya, makontento sa kung ano ang ipinaabot. Dahil kahit gaano kaliit, yan ang bunga ng pagod. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward.
Naalala mo nung elementary ka pa? Pagkagaling sa school, naglalaro ka kagad. At pag uwi mo galing sa paglalaro, saka mo palang sasabihin sa inyo na may assignment ka or may dapat bilhin para sa school. Siyempre, pagagalitan ka. Kasi mas inunong pong maglaro at magpakasaya. Yung pala may assignment ka pa palang pinoproblema. Ngayon naman kabaliktaran na. Mas inuuna nating isipin yung mga problema. Yun nga lang, kakaisip ng problema, nakakalimutan mo ng maging masaya. Hello, Grab Food po. Yes po, malapit na po ako sa inyo. Paki-prepare na lang po yung pera. Yung total bill nyo po is 1,733 pesos po. Okay po, malapit na po ako ma'am. Paabang na lang po sa labas. Para sa'yo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Hindi ako susuko, isisigaw ko sa mundo. Para sa'yo ang laban na to.你梦见啥了？